Ginawa niyong negosyo ang Diyos niyo. Hindi kayo nahihiya. Napakawawalang hiya ninyo. Walang hiya kayo sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Gumawa kayo. Ipinasamba nyo sa mga miyembro nyo yung ginawa ng kamay ng mga tao. Ito ba nasa Bibliang Katoliko? Nasa Bibliang Katoliko ito, basahin ko sa inyo. Kung gaano kawawalang hiya itong mga pari at mga papang Katoliko. Pakinggan nyo. Bibliang Katoliko ang basahin natin. Ito po sa Bibliang Katoliko, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin. Nakita mo? Bibliang Katoliko yan eh. Pinirmahan pa nga yan ng kauna-unahang kardinal na Pilipino, si Cardinal Santos, na taga-Guagua. Rufino Cardinal Santos, Arquiepos Manilensis, Pedro, ni Gabriel, ni Arcangel Miguel, nagpagawa kayo ng kung sino-sino pa, kung ano-ano pa. Puro katarantaduhan yung pinaggagawa nyo. Mga pare, sino sa inyo lalaban ng diskusyon? Para patunayan nyo sa akin, yung papa nyo, inahamon ko ngayon. Papatunayan ko ang Iglesia Katolika sa itinuturo niyong pagluhod, pagpasan, pagpuprosesyon, pagpipiesta niyang mga santo na yan, mga kampon kayo ng demonyo ayon sa Biblia. Bawal ng Diyos yan eh. Pati sa pasyon, gagamitin ko pa ang pasyon. Ano nasa pasyon? Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos na lamang. Nasa Biblia yan, nasa sulat. Ang poong Diyos nga lamang. Siyang dapat naluhuran. Siyang dapat naluhuran. Siya lang. Ba't load ka ng load kay Maria kung di ka ba naman inutil? Ba't pumapayag kayo, mga paring Katoliko, luhod ng luhod sa bato, sa tanso, sa kahoy, luhod ng luhod sa mga tsyok, ang mga miyembro nyo? May malasakit ba kayo? Sa kaluluwa ng mga miyembro nyo, lahat ng paring Katoliko inahamon ko. Nasa Biblia yun na eh, ayaw nyo pambasahin. Paano kayo ngayon nga magiging sabihin nyo, saserdote kayo? Anong saserdote? Saserdote kayo? Para sa kaluluwa ng tao, wala kayong pakialam ng miyembro nyo maimpyerno. Dahil pinayagan nyo at kayo pa ang promotor na sambahin si Maria. Hindi naman Diyos yan eh. Sambahin si Pedro, hindi Diyos yan. Tao lang yan. Anghel nga bawal sambahin eh. Anghel na bawal pansambahin eh. Bawal lumuhod sa anghel. Nasa Biblia, di nyo binabasa. Napakawalang hiya nyo mga pare. 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Yun nga ang anghel. Nakita ni Juan anghel na makapangyarihan. Nagpatira pa siya, lumuhod siya. Sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ako rin alipin. Anghel na yan ha. Pagkatapos papaluhurin mo yung miyembro mo sa bato. Kundi ka gago. Napakawalang hiya mo. Ikaw pari ka ha. Wala kang tigil paninira sa akin. Gago ka. Sinasabi ko sa'yo sa ere, sa buong mundo. Gago ka. Biro mo miyembro mo, kinukonsinti mo lumuhod sa bato. Anghel na nga eh, buhay na anghel. Ayaw pumayag kay Juan na huwag kang lumuhod sa akin. Yung buhay na Pedro, lumuhod si Cornelio, hindi pumayag si Pedro. Basa, nasa Biblia ito eh. Nasa Bibliang Katoliko ito eh. Pagpakinggan nyo sa 10:25 ng Gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba.
Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Nakita mo yan? Yun talagang Pedro ha, yung genuine, buhay pa. Gumagawa ng milagro, yung Pedro na yon na bumubuhay ng patay. Nung magpatira pa at lumuhod si Cornelio, itinayo ni Pedro, wag mong gawin yan, tumayo ka, tao rin ako. Sabi naman ng anghel, ako kapwa mo alipin, pareho lang tayo, wag mo akong luhuran. Sumamba ka sa Diyos. Aba, ang pare, mga kapatid, lumuhod kayo dyan. Ipagprosesyon nyo yan. At pag pinagprosesyon nyo yan, ipaghanda nyo yan. At pagka kumain ng mga tao sa handa nyo, ang kanilang budhi masisira dahil sa Diyos-Diyosan. Naintindihan nyo ba ito, mga kapatid? Tinuro ba sa inyo ito ng pare? Bakit sa inyo kamo walang di bawal? Hindi kasi binabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Naawa ako sa inyo, kapatid na Katoliko eh. Kaya lang nagagalit kayo sa akin. Pero naawa ako sa inyo, yung pagluhod nyo sa Diyos-Diyosan, bawal ng Biblia nyo yon. Kasi may Biblia kayo, di nyo binabasa eh. Kaya nga ako namimigay ng libreng Biblia eh. Mananalangin ka sa kahoy, mananalangin ka sa bato. Bawal ng Bibliang Katoliko yon. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, sa mga anak ng mga napopuot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Liwa-liwanag, bawal gawin ng larawang inanyuan na yan tapos luluhuran mo. Bawal yan sa Bibliang Katoliko. O yan ang diferensya. Bawal ng Biblia nyo, tapos ginagawa nyo, gawa kayo ng gawa na ribulto. O, basahin nga natin sa Bibliang Cebuano yon, 17:29, busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Dili angay maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Maski maghuna-huna lang, bawal na ginawa nyo hindi lang kayo naghuna-huna, talagang tinutuon nyo na. Lumuhod na kayo, pinasan nyo pa, hinalikan nyo pa. Masama yan sa Diyos. Ayan. Kapatid, kung may Biblia kang Katoliko, basahin mo. Naawa ako sa'yo. I'm sorry, but that is the truth.